Ngayon, sa Sword Lake, si Zuo Daohuang ay may pambihirang talento. Isang napakahusay na tao. Kung makakapagsanay ka ng Emperor Sword tulad niya, tiyak na papahalagahan ka ng husto ng Holy Lord. Sa ganoong paraan, kahit ang Old Holy Lord ay hindi na basta-basta makakagalaw sa iyo. Xiao Bai, naiintindihan ko na. Ito na ang pagsasanay ng Go Tianhuang Di Sword. Haha, magaling kong naiintindihan mo. Aking magiging manugang. Magsanay kang mabuti. Kailangan ko na ring magbikwan. Ngayon, sa 5 Emperor Swords, nakuha ko na ang ika-4. Tanging ang Bai Di Sword at Hei Di Sword lamang ang pinaka-master ko. Ang 2 natitira ay hindi ko pa nasasanay ng husto. Ngunit sa pagitan ng mga Emperor Swords, maraming pagkakatulad. Tiyak na mabilis ko ring mama-master ang mga ito. Sabi ni Beiming, hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan. Si Master ay may 4 na uri na ng Emperor Sword. Tama ka, kung may kakayahan ako. Gusto kong sanayin lahat ng 5 uri ng Emperor Sword. Sabi ni Beiming, ang pagkakaroon ni Master ng ganitong kaisipan ay napakaganda. Hindi ko lamang alam kung napansin ba ni Master na bawat isang set ng Emperor Sword ay may mga kahinaan. Totoong may ganito akong pakiramdam. Ngunit mayroon akong kutob, kung pagsasamahin ang 5 uri ng Emperor Sword, ang lakas ay tiyak na hindi lamang simpleng paggamit ng 5 uri para suportahan ang isa't isa. Ito na siguro ang kahinaang sinasabi mo. Sabi ni Beiming, tama ka. Mas mabuting sabay na sanayin ni Master ang 5 Emperor Swords at sabay na paunlarin ng pantay-pantay. Pagdating ng panahon na magsama-sama ang mga Emperor Swords, tiyak na makakalikha si Master ng sarili niyang Supreme Sword Manual. Reklamo ng Invisible Sword, Beiming. Bakit ka ba laging malungkot at hindi masaya? Nainis siya dahil hindi siya nakasingit sa usapan. Ako ay isang nilalang mula pa sa panahon ng Zhuoyuan Continent. Kung pag-uusapan ng kaalaman at pagiging malawak ang nalalaman, syempre mas lamang ako kaysa sa isang pirasong damit. Sagot ni Beiming, tama ka. Kung pag-uusapan ng kaalaman at pagiging malawak ang nalalaman, syempre mas lamang ka kaysa sa isang pirasong damit. Ang Invisible Sword ay maaaring makasama ni Master ng mas malayo. Pagdating ng panahon na si Master ay maging isang dakilang nilalang, si Beiming ay magiging walang silbi. Maaaring habarin na ang balabal at ibigay sa isang banal na lupain. Pinitik ni Yeming ang ulo ni Beiming, Uy Cho. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Sinabi ko na, ang balabal ay maaaring itapon. Ngunit si Beiming ay hindi. Kailangan mong sumama kay Invisible Sword. Sabay ninyong saksihan ang aking paglakas hanggang sa huli. Panginoon, sa mga sumunod na araw, buong pusong nag-cultivate si Yeming. Gumugol ng kalahating taon. Sa wakas ay natapos niyang sanayin ang 3 set ng Emperor Sword hanggang sa Sword Heart Realm. Kapantay ng pag-unlad ng Bai Di Sword. Ang Martial Dao Furnace, kasabay ng pagsasama-sama ng 3 set ng Emperor Sword, ay umabot din sa Perfection Realm. Ang kanyang Cultivation Realm ay nag-breakthrough din hanggang sa High Rank Martial Ancestor. Nag-iwan ng liham si Yeming. Si Mu Jianshen, hindi ko alam kung gaano katagal pa bago siya lumabas mula sa bikuan. Nangako ako kay Feng Shi na magkikita kami pagkalipas ng kalahating taon. Ngayon, 1 taon na ang lumipas. Itago mong mabuti ang liham para kay Mu Jianshen. Kailangan ko na ring magmadaling hanapin si Feng Shi. Mabilis na umalis si Yeming mula sa Sword Lake Holy Land. Lumapag sa isang lugar. Sinundan mo ako sa buong paglalakbay. Hindi ka ba napapagod? TSK. Bata, matalas din pala ang iyong pakiramdam. Sayang, ang pagiging matalas lang ay hindi makakapagligtas sa iyong buhay. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa paglabas habang ang isang elder ay nagbibikwan. Ibigay mo ang Spirit Sword na nakuha mo mula sa Sword Lake. Itatago ko ito ng ligtas para sa iyo. Lei Jingxi, hindi naging madali para magkita tayo, tapos gusto mo akong patayin. Hindi ko alam kung maituturing ba itong isang hindi inaasahang kasiyahan. Paano mo ako nakilala? Hindi kaya, nabanggit ka sa akin ni Elder Mu. Mapaklang ngumiti si Yeming. Dahan-daang bumalik sa dati niyang anyo. Elder Lei, masyado kang nag-iisip. Sa dati nating ugnayan, kailangan pa ba ng iba para ipakilala tayo? Yeming, kung gayon, mamatay ka na. Ginamit ni Lei Jingxi ang kanyang martial soul. Ang Thunder Beast, inilabas ni Yeming ang kanyang espada at hiniwa. Pati tao at hayop, sa isang iglap, hindi ko inaasahan. Invisible Sword pala, siya ay pinatay na ni Yeming. Matagal ko nang gustong patayin. Tapos kusapang lumapit sa akin. Tunay ngang nabawasan ng isang problema. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Azure Dragon Empire. Sa mansion ng Grand Princess. Nagbibigay galang sa Fuma. Matagal nang naghihintay ang Grand Princess. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin papasok.
Sa isip ni Yeming, nagalit kaya ang Grand Princess. Naghintay ng matagal. Hindi kaya, talagang naghintay siya ng buong kalahating taon. Ako, na buong pusong nag-cultivate, nakalimutan ko pati ang oras ng usapan. Fuma, hindi niyo na po kailangang mag-alala. 7 buwan na ang nakalipas. Ang Grand Princess kasama ang dakilang emperador ay nagpadala ng hukbo sa mga isla ng East Sea. Ilang araw pa lang silang nakabalik sa mansion. Kung gayon, mabuti. Nakita ni Yeming si Fengxi na nakaupo at naglalaro kasama ang mga ibon sa tabi ng lotus pond. Dahan-daang lumapit si Yeming. Nagbibigay galang sa Grand Princess. Tawagin mo akong asawa ko, Feren. Mahal kong asawa, Aichi. Hihi, Fengxi. Pumili ka ng isa. Kung tatawagin mo pa akong Grand Princess, parurusahan kita. Kung gayon, tatawagin kitang Fengxi. Ikaw, lumabas ka na. Opo, paumanhin. Asawa ko, noon. Sumama ako sa hukbo para sa ekspedisyon, ngayon lang ako nagkaroon ng oras para makita ka. Ayos lang. Ayos lang. Fengxi, mayroon ka bang problema? Sa totoo lang, kara-rating ko lang din. Hindi lang problema, kundi isang malaking problema. Sa ekspedisyong ito, napatahimik ng aking kuya ang hindi kakaunting isla sa East Sea. Ngunit sa mga iyon, ang 3 kontinente, 6 na dugo, 72 bansa ay napakahirap talunin. Umaasa lamang ang aking kuya na maaari akong ipakasal sa Lingzhou. Isa sa 3 kontinenteng iyon, para humila ng puwersa at bawasan ang kanilang lakas sa digmaan. Bakit biglang kumilos ang Azure Dragon Emperor? Dahil, sa Demon Battlefield, may pumilit na magbukas ng daanan. Karamihan ng mga demonyo ay pumasok na sa Tianyuan Continent. Sa loob ng 1 taon, dagdag pa ang likuran ng mga isla ng East Sea na hindi matatag, sa panahong iyon. Ang Azure Dragon Empire ay haharap sa isang malaking kaaway na Seyselakay. Ngunit kung mapapasuko ang mga isla ng East Sea, mawawala na ang alalahanin sa likuran. Sa kabaligtaran, ang puwersa ng mga isla ay maaari pang makatulong sa Azure Dragon Empire na harapin ang malaking hukbo ng mga demonyo. Yamang naikasal na ako sa iyo. Bagamat hindi totoong mag-asawa, ngunit hindi na rin ako maaaring ipakasal pa sa iba. Kaya nakaisip ako ng isang paraan. Anong paraan? Hindi kaya, may kinalaman sa akin. Parang, may kutob akong kailangang maglabas ng malaking puhunan. Sa susunod na kalahating taon, hihiram ako ng 5 milyong piling sundalo mula sa aking kaibigan. Personal kong pamumunuan ng hukbo para sa aking kuya. Sakupin ang Lingzhou sa East Sea. Ang hukbo ay mangangailangan ng tulong mula sa iyong bangko. Siya ang lalaban sa digmaan, ako ang maglalabas ng pera. Pagkatapos, ang pakinabang ay mapupunta pa rin sa Azure Dragon Emperor. Ano naman, bagamat sa pangalan lamang, hindi kaya, gusto mo pang ang iyong asawa ay ipakasal sa iba. Mukhang, wala na akong ibang pagpipilian. Asawa ko, huwag kang mag-alala, basta't manalo tayo sa laban na ito, sa yaman ng Lingzhou. Tiyak na makakakuha ako ng mahalagang yaman. Pagdating ng panahong iyon, hindi lamang mababawi ang bangko, kundi kikita pa tayo ng malaki. Susunod, kunin na natin pabalik ang ating bangko. Hindi, iyon ay bangko ko. Lumipat ang eksena sa Yin Yang Sect, mga kagalang-galang. Kumusta na ang pag-unlad ng bangko? Noong nakaraang taon, may 3 trilyong pumasok sa bangko. Kumpara sa nakaraang taon, napakalaki ng porma. Noong nakaraang taon pa lang, kumita na tayo ng mahigit 2 trilyon. Kasabay nito, malakas pa ang paglago. Kung magpapatuloy ng ganito, wala pang 1 taon. Tiyak nakikitain natin pabalik ang 5 trilyon para kay Yeming. Noong una, nag-aalala pa akong isusuko ni Yeming ang bangko at maloloko. Ngayon, mukhang tama ang unang desisyon. Susunod, kailangang maikalat ang ating bangko sa buong imperyo. Ang Yin Yang Sect, maaga o huli, ay malalampasan ng Holy Land. Makakapantay sa Divine Land. Haha, parang may kaunting hindi tama sa pakiramdam ko. Kagabi, nang manghula ako, isang magulong kawalan. Ngayon, magkano ang perang ginagamit ng bangko mula sa kaban? Mga 5 trilyon. Ang natitira ay ipinautang para kumita ng interes. Sapat na para harapin ang mga taong kukuha ng pera. Sa sandaling ito, may isang taong tumakbo papasok. Sumisigaw, sect leader, 2 Kuji elders. Hindi maganda. Lahat ng mga pinto ng bangko, biglang may isang grupo ng mga martial artists na pumasok. Nanggugulo, hinihingi ang kanilang pera. Kunin ang pera. Hindi pa oras ng pagkuha. Hindi pa nga nababanggit ang tungkol sa walang interes. Kailangan pa nilang magbayad ng bayarin sa pag-iingat ng pera. Ang grupong ito ng mga tao, mga tanga ba sila? Pinayuhan din sila ng inyong lingkod ng ganyan. Ngunit hindi sila nakinig. Kahit magbayad pa sila ng kalahating bayarin sa pag-iingat, gusto pa rin nilang kunin ang pera.
Ngayon, ang pera sa kaban ay naubos na. Wala na tayong pera para ibigay pa. Ubos na ang pera sa kaban. Naubos na lahat, bakit nagkataon ng ganito? Tiyak na may nagpaplano laban sa atin. Sino ang mga kumukuha ng pera? Sa mga kumukuha ng pera, karamihan ay mga disipulo mula sa Azure Dragon Academy. East Chi Academy. Mayroon ding mula sa True Dragon Holy Land. Bukod dito, mayroon ding mga opisyal ng imperyo. Mga maharlika. Nahulog tayo sa patibong. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan. Sino ba talaga ang ganito kawalanjiya? Nagpakilos ng ganito kalaking puwersa para harapin tayo. Walang hiya. Kumpara sa perang nilamon ninyo mula sa aking asawa, ito ba ay maituturing ng walang hiya? Grand Princess. Bakit naparito ang prinsesa? At saka, ang sinasabi ninyo tungkol sa inyong asawa, hindi naman namin kayo nagawa ng kasalanan. Ang aking asawa ay ang disipulo ng inyong yin-yang sect. Si Yeming. Ngayon, siya na ang fuma ng aking dinastiya. Nang ahas kayong lamunin ang kanyang bangko. Gusto nyo bang makipagdigma sa akin? Ano? Si Yeming ay asawa ng Grand Princess. Paanong nangyari iyon? Huwag ninyong sabihin ako, si Feng Shi, ay umaasa sa kapangyarihan para mangapi. Sa pagkakataong ito, naparito ako ng walang ibang dahilan kundi para kunin ang pera. Ibalik ninyo ang ilang trilyong idineposito ko sa bangko. Sa sandaling ito, 2 pang tao ang lumapit. Sabi ni Cheng Wuyai, Fu Taishu, ang idineposito ng aking True Dragon Holy Land. Ilabas mo rin dito. Hindi kaya, gusto mong takasan ng utang. Sabi ni Li Chunfeng, akala mo ba walang tao sa East Chi Academy? Narinig ito ng 3. Natigilan sila. Ang True Dragon Holy Lord, ang Academy din ng East Chi Academy, dumating din. Dagdag pa ang Grand Princess. Ang ganitong ayos, natatakot akong gusto nilang puksain ang aking yin-yang sect. Natahimik si Fu Taishu. Hindi alam ang sasabihin. Haha, 3 kagalang-galang. Huwag niyo akong pilitin. Nangyari ang bagay na ito, alam din naman nating lahat. Sabihin ninyo ang inyong mga kondisyon. Ang aking yin-yang sect ay gagawin ito. Tiyak na hindi ninyo kayang bayaran ang pera. Kung gayon, isangla ninyo ang bangko. Ha, isangla ang bangko. Hindi ba't masyadong sobra naman yata iyon? Grand Princess, alam mo ba kung gaano kalaki ang ipinuhunan namin sa bangko? Ang kita ng bangko ay magkano? Sayang lang ang salita. Syempre alam ng prinsesang ito. Kung hindi malaki ang kita, bakit namin ito kakailanganin? Hindi kaya, gusto nyo pang magsalita pa kami. Patuloy na natahimik ang 3. Ang sitwasyong ito, ngayon. Kung hindi isusuko ang bangko, natatakot akong pati ang yin-yang sect ay mahihirapang mapanatili. Sa huli, sa loob ng sekta, ang tanging makakalaban sa kanila ay si Yi Xiantian lamang. Ngunit ang bagay na ito, paanong hihingi ng tulong kay Yi Xiantian? Hindi kaya, sasabihin ko kay Yi Xiantian. Inagaw namin ang bangko ng iyong disipulo. Ngayon, ang asawa niya ay narito para maningil ng utang. Tulungan mo kaming itaboy ang utang na ito. Sabi ni Cheng Wuyai, bagamat ang yin-yang sect ay umaasa sa True Dragon Holy Land. Ngunit sa espesyal na sitwasyon, hindi kita matutulungan. Kailangan mong makita ng malinaw ang kasalukuyang kalagayan. Hay, kalimutan mo na. Ang bangko ay maaaring ibigay sa inyo. Ngunit, ang unang 5 trilyon para kay Yeming. Kasama pa ang puhunan sa huli, ang yin-yang sect ay umutang sa bangko ng 7.3 trilyon. Ang halagang ito, sana'y maaaring ay patawad na. Hindi pwede. Pinakamarami. Maaari lamang ay patawad ang bahagi ng interes para sa iyo. Tungkol naman sa prinsipal, kailangang bayaran ng buo sa loob ng 1 buwan. Grand Princess, huwag kayong mangapi ng sobra. Ang kita ng aking yin-yang sect ay hindi ganoon kalaki. Sa loob ng 1 buwan, paanong mababayaran lahat? Uy, Cho. Dito ka nagkakamali. Ang mga ari-arian ng yin-yang sect ay malaki. Magbenta ka ng 2 o 3 lungsod. Hindi ba't ayos na? Ang bagay na ito, ang mga datos ay naihanda na. Hindi ka pa ba maglalagay ng selyo? Hindi kaya, gusto ninyong takasan ng utang. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Maglalagay na ako ng selyo. Ayos na. Noong una, nakita kong malaki ang swerte ni Yeming. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi ko ito masukat hanggang sa puntong ito. Ngayon, huli na ang pagsisisi. 1 buwan ang lumipas. Nagsimulang bawasan ng yin-yang sect ang gastusin ng mga disipulo at mga elder. Ang mga disipulo sa sekta ay naghirap ng hindi masabi. Ibinenta pa nila ang Boye City at Baobuang City sa Sword Lake. Ang pinsala ay palaki ng palaki. Ang bangko ay napunta sa kamay ni Yeming. Ikaw na kumuha ng pera. Siyempre nawala ka na. Mula noon, natapos na ang malaking digmaan nang hindi nakikita ang liwanag ng espada o anino ng sandata. Nagwagi si Yeming ng malaki.
Ang yin-yang sect, kahabag-habag. Hindi na kailangang banggitin ang puhunan. Pati ang yaman ng pamilya ay kailangan pang ibayad. Tungkol naman kina Yu Chen-chen, Hu Zier, Shi Han, Chen Xing, na dating pinalayas. Inayos din ni Yeming na makabalik sila sa bangko. Lumipat ang eksena sa hardin ni Feng Shi. Feng Shi, kailan ka balak magsimula ng ekspedisyon? May kaunting panahon pa. Bago iyon, may isang importanteng bagay pa na kailangang gawin. Bukas, ang aking kaarawan. Ang mga kamag-anak ng imperyo, mga opisyal, at maharlika ay lahat darating para bumati sa akin. Sa oras na iyon, ikaw, bilang Fuma, ay kailangang humarap sa kanila. Dahil, gusto kong ipahayag ang iyong pagkatao. Ha, ipahayag ang aking pagkatao. Pupunta lang naman ako para magbigay sa iyo ng isang regalo. Hindi naman kailangang umabot pa sa pagpapahayag. Narinig ito ni Feng Shi. Tinapak niya ang ulo ni Yeming. Ako, bilang Grand Princess, hindi ba't kahit isang titulo man lang ay hindi ako karapat-dapat na ibigay mo? Hindi naman sa karapat-dapat o hindi, kundi pakiramdam ko'y hindi kailangan. Sa huli, pangalan lamang naman. Nakalimutan ko. Sabihin ko sa iyo, marami akong manliligaw. Sa mga iyon, hindi kakaunti ang mga martial saints. Martial gods. Kung ipapahayag ko ang iyong pagkatao, tiyak na hahanapan ka nila ng gulo. Kung gayon, ipapahayag mo pa rin. Gusto mong maging byuda. Isa lamang akong munting martial ancestor. Anong kinalaman ko sa mga martial gods? Martial saints. Tungkol dito, huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, kung may sino mang mangangahas na maging walang galang sa iyo, maaari mong piliing hamanin siya ng patas. Sa oras na iyon, gagamitin ko ang ancient battle platform para pigilan ang kanilang realm. Kapantay mo. Sa laban ng kapantay ng antas, huwag nang sabihing mga opisyal at maharlika. Kahit pa ang mga henyo mula sa 4 na dakilang banal na lupain ang dumating. Hindi ako natatakot. Kung gayon, mabuti. Hindi na kailangang maglantad ng sobra. Hindi nga may kakailan na ikaw ang asawang tumalo sa aking anino. Ganyan ka kagaling, tiyak na kailangan mo ring maghanda ng hindi maliit na regalo para sa akin. Hindi ba? Ang relasyon nating dalawa, kailangan pa ba ng regalo? Sabihin mo nga, lahat ng babaeng ikinakasal ay may regalo. Ako, si Feng Shi. Hindi ba't hindi ako kapantay nila? Sa Azure Dragon Empire, sa kasal ng lalaki at babae, ang pinakamahalaga ay ang regalo. Kung ang panig ng lalaki ay hindi makapaglabas ng Reg Along katumbas ng panig ng babae, pagtatawanan sila ng mga bisita. Ngunit ang problema, si Feng Shi ay ang kasalukuyang Grand Princess, at isa pang malakas na nasa Divine Spirit level. Kailangang maghanda ng Reg Along katumbas niya. Hindi ba't kailangan kong maglabas ng malaking puhunan bago matapos ang bagay na ito? HMPH. Ang regalo, maaaring hindi maganda. Maaaring mas mababa pa. Hindi ko iyon mamasamain. Ngunit, kailangang may kaunting kahulugan. Ngunit hindi maaaring wala. Sa huli, kailangan ko rin siya. Pagkasabi noon, agad siyang umalis. Hehe, Master. Sa pagkakataong ito, hindi maganda. Bagamat sinabi niyang hindi niya kailangan ng magandang bagay, ngunit kung talagang magbibigay ka ng hindi magandang bagay, pagtatawanan ka ng mga bisita. TSK. Pakiramdam ko'y kailangang maglabas ng malaking puhunan. Hehe, maghanda ng regalo para sa Grand Princess ng Imperyo, na isang Divine Spirit. Ang bagay na ito, hindi madaling gawin. HMPH. Anong hindi madaling gawin? Ang mga bagay ni Master ay mas maganda pa kaysa sa inaakala mo. At marami. Bakit hindi mo kayang dalhin? Sabi ng Invisible Sword, Master. Hayaan mong mamulat siya. Itong mga bagay na ito, masyadong mahalaga. Sabihin mong ibigay ko, talagang hindi ko kaya. Sabi ni Beiming, Master. Bilang isang lalaki, hindi dapat maging kuripot. Ang dati kong master, dahil sa sobrang kuripot, iniwan siya ng kanyang asawa. Ngunit kami, ay mag-asawa lamang sa pangalan. Hehe, pekeng kung pekeng. Sa paglipas ng mahabang panahon, mas totoo pa kaysa sa totoo. Nagsimulang maglabas ng mga bagay si Yeming. Ang daming magagandang bagay. Maaaring gamitin ang Tianjiao fruit. Soul Nourishing Fruit, Yin Yang Fruit, bawat uri. Kumuha ng 2 piraso bilang regalo. Hindi nga may kakailan na ninakaw mula sa hardin ng prutas ni Niu Moshen. Mayroon pang Tianjin Pearl. Para sa mga Divine Spirits. Napakahalaga nito. Sa huli, si Master ay malayo pa bago ito magamit. Mas mabuting ibigay na lang ito agad. Pati itong isang kumpol ng buhok, napakagaling din. Maaaring gamitin para gumawa ng sandata. Alam mo ba ang pinagmulan ng buhok na ito? Itong buhok na ito, nakuha ko mula sa ulo ng higanteng bungo sa ilalim ng banal na lawa noon. Sobrang tibay.
Hindi ito maputol ng Zuan Tian Sword. Pumulot lang ako ng ilang nahulog sa lupa at dinala pabalik. Itong buhok na ito, naglalaman ng pambihirang banal na kapangyarihan. Napakataas ng antas. Tiyak na iniwan ito ng isang sukdulang eksperto mula sa Zuyuan Continent. Kung magkakaroon nito ang isang divine spirit, makakalikha siya ng isang malakas na banal na sandata. Kahit ano paman, sa regalo, ang pagbibigay ng buhok ay medyo kuripot. Kung gayon, magdagdag pa ng ilang hibla. Hindi na kuripot, magdagdag tayo ng ilang numero, ibigay natin sa kanya ang 46 na hibla. Gaya ng inaasahan, talagang kailangang maglabas ng malaking puhunan. Sa dami ng mga bagay na ito, sapat na siguro bilang regalo. Sa pangunahin, sapat na. Ngunit ang problema, ang mga bagay na ito ay kailangang dalhin ng isang divine spirit. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Hindi kaya, gusto mo pang mag-imbita ako ng divine spirit para magdala ng mga gamit. Siyempre, sino ba namang nagsabing ang asawa ni Master ay may napakataas na katayuan? Master, tingnan mo ako. Ano sa tingin mo? Bagamat wala akong mga kuko, hindi ko kayang dalhin ang regalo, ngunit gamit ang aking ulo. Kaya kung dalhin ang isang bahagi, para ihandog sa piging ng kaarawan ng lahi ng tao. Isang demonic beast na tulad mo, lalabas ka. Nakakahiya, hindi pwede, hindi pwede, hindi ka pwedeng makisaya. Sabi ni Beiming, Master, maaari mong tanungin si Jiruzu. Ang kanyang lakas, hindi bababa sa divine spirit level. Si Jiruzu ay ang babaeng nagpakilalang katulong ni Master. Napakalakas niya, tiyak na sapat ang kanyang kwalifikasyon. Sige, kung gayon, hahanapin ko si Jiruzu para makipag-usap. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Ruzu, sumisigaw siya. Hindi ako pumapayag sa kasal na ito. Bakit? Ang babaeng ito, hindi karapat-dapat kay Lolo. Siya ay prinsesa ng imperyo. Paanong hindi karapat-dapat? Kahit ano paman, hindi karapat-dapat. Kung gusto ni Lolo na magpakasal. Kung gayon, kailangang isama ako. Ako ang personal na katulong ni Lolo. Kailangang naroon ako. Mula kailan ka naging personal na katulong? Noong una, balak ko sanang isama ka para makisaya, ngunit sa kabilang banda, itinuturing mo palang talagang katulong ang sarili mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan ang iyong pinagmulan. Hindi ko rin alam ang iyong lakas. Ano naman ngayon, basta't hindi ako kinasusuklaman ni Lolo. Handa akong maglingkod kay Lolo. Ano naman ang kailangan kong ipaglingkod? Kalimutan mo na, hintayin mong sapat na ang aking cultivation. Tutulungan kitang hanapin ang iyong mga alaala. Sa kabilang banda, isang divine spirit level lamang ay hindi pa rin sapat. Ang natitirang bahagi, saan ipapadala? Ihandog sa divine spirit, hindi ba't ganoon ka-simple? Nitong mga araw na ito, nakakilala ako ng hindi kakaunting mga kaibigan. Huminga ng malalim si Ruzu. Mga kaibigan, lumabas na kayo rito at tulungan ako. Huwag kayong maging walang utang na loob. Sa sandaling ito, may mga aninong nagmamadaling lumipad papalapit. Lumitaw sa paligid ni Yeming. Ano? Sapat na ba? Sapat kung sapat. Ngunit, papayag ba silang tumulong? Huwag kang mag-alala. Napakahanda nilang tumulong. Mayroon kaming life or death friendship. Life or death friendship. Iyon ay life or death friendship. Muntik na akong mamatay dahil sa kanya gamit ang dahilan ng pagsasanay. Ubo-ubo. Bukas. Inaanyayahan ko kayong 5 na tumulong sa pagdala ng regalo. Maghahanda ako ng 1 bilyong martial god coins. Sana'y masayang tanggapin ito ng mga senior. Hindi masama, bata, marunong kang makisama. Ang bagay na ito, tutulong ako. Bukas, magsusuot kami ng pula. Magkita tayo bukas. Kinabukasan, sa loob ng mansion ng Grand Princess, haha. Si Lord Lee, dumating din pala. Prinsipe, matagal na tayong hindi nagkita. Maraming salamat, haha. Maupo kayong lahat. Lolo, ang daming masasarap na pagkain dito. Huwag kang magmadali, mamaya ka na kumain. Ngunit ang mga bisitang ito, lahat sila ay mga taong may pangalan. Ang pinakamababang opisyal ay 2nd grade pa. Mayroon ding mga sect leaders ng malalaking sekta. Kasama ang mga prinsipe at marquis ng iba't ibang bansa. True Dragon Holy Lord, Cheng Wuyei, Sword Lake Holy Lord, Lin Yasheng, East Chi Academy din, Li Chunfeng, Yin Yang Sect Leader, Fu Taishu, ang kinatawan ng family head ng Long Family. Ang tiyuhin ni Long Xiaobai, si Long Batian, ay narito rin. Plano ni Feng Shi na ipahayag sa buong mundo ang katayuan ng kanyang fuma. Mukhang, lahat ay napakasarap. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Anak ko, mahal kong anak, namiss ka ni nanay. Ngayon ang araw ng iyong malaking kasal kasama ang prinsesa. Naisip mo na ba kung ano ang ibibigay mong regalo? Handa na po lahat. Divine Poison Dame,
Yakap ka pa ng yakap. Mamamatay sa sakal ang anak ko. Bilisin mo. Dalhin mo siya sa aming pwesto. Parating na. Parating na. Ang mag-aaral na si Yeming ay nagbibigay galang sa apat na sina Dizang, Gongsun Wazi, Gui Shi, Ye Tianhong. Ang binibining ito ay ang aking personal na katulong. Hindi nyo na po kailangang masyadong mag-alala. Napakalakas ng binibining iyan. Tama ka. Malalim at hindi masukat. Yeming. Tiyak na alam mo rin, ang Grand Princess ay ang anak na babae namin. Ngayon, ang bagay tungkol sa iyo at sa anak na babae. Kung maliit ang regalo mo, mas lalo lang kaming mag-aalala na may ibang hahabol sa kanya. Guru Dizang. Ilan ba ang mga ganitong tao at ano ang kanilang pinagmulan? Itinuro ni Dizang ang isang direksyon. Nakikita ko, yung binatang may hawak na sirang libro, ang pangalan niya ay Dai Shusheng. Siya ang pinakabatang martial god instructor ng Azure Dragon Academy. Isa rin siyang elder at protector ng Tianji sect. Ang taong ito ay bihasa sa mga mechanisms, formations, at daw, malawak ang kaalaman, sukdulang lakas. Pati yung lalaking nakasuot ng kulay ube na damit, siya ang pinakabatang marquis sa kasaysayan ng Azure Dragon Empire. Kilala siya bilang Zi Yihao, Purple Robe Marquis. Ang taong ito ay may napakataas na potensyal. Gamit ang sariling lakas, nagtayo ng karera, naging marquis ng isang rehiyon. May isa pa, isang elder ng Sword Lake Holy Land. Ang pangalan niya ay Gang Yangju. Ang taong ito ay mas bata kaysa kay Zi Yihao. Ang kanyang sword techniques ay nakakayanig ng langit at lupa. Mula pagkabata, nakapatay na siya ng Divine Spirit. Narinig kong pambihira ang kanyang pinagmulan. Ang pagiging elder ng Sword Lake ay panlabas lamang niyang katayuan. Ang tatlong binanggit ni Dizang, sila ang tatlong pinakamalakas sa mga nanliligaw sa Grand Princess. Ang iba naman, ay malayo pa. Ang tatlong ito ay hindi dapat katakutin. Ngunit hindi ka rin dapat maging kampante. Kung ako ang target nila, pinakamatindi na. Lalabanan ko sila ng isang beses. May ancient battle platform naman na pipigil sa kanilang realm. Hindi tayo kailangang mag-alala, kahit na, hindi ka dapat maging kampante. Ang tatlong ito, kahit kami, hindi namin sila maaaring maliitin. Kung gusto mo silang talunin, kailangan mong gamitin ang iyong buong lakas. Guro, huwag kayong mag-alala, mag-iingat po ako. Dumating na ang Azure Dragon Emperor. Lahat ay tumayo para salubungin siya. Dahan-daang pumasok ang Azure Dragon Emperor. Kasunod ang kanyang mga gwardya. Sa isip ni Yeming, noong huli kaming magkita ng emperador, nasa latent dragon rank ang spa ko. Isang iglap lang. Ilang taon na ang lumipas. Hindi ko inaasahan. Naging kuya ko na pala ang emperador. Umupo siya. Mga kagalang-galang. Maaari na kayong maupo. Kamahalin. Ngayon ang kaarawan ng Grand Princess. Ang mga bisita ay kumpleto na. Pati si Kamahalan ay narito na rin. Ngayon, ang tamang oras para magsimula ang piging. Tumayo ang MC, ilang taon na ang lumipas. Ako po, sa ngalan ng Grand Princess, ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagmamahal. Ngayon, ang Grand Princess ay mag-aanunsyo ng isang malaking bagay. May kinalaman sa kanyang kasal. Fuma, handa na ba ang lahat? Nakahanda na po ang inyong lingkod. Ano, Fuma, nakapag-asawa na ang Grand Princess. Nagbibiro ka ba? Kailan siya nagpakasal? Sa ibaba, inaanyayahan ng Grand Princess sa kanyang pwesto. Sa sandaling ito, sa pintuan, dahan-daang pumasok si Feng Shi kasama ang kanyang apat na tagapaglingkod. Lumakad siya sa harap ng Azure Dragon Emperor. Munting Shi, sa wakas, nakapili ka na rin. Ngunit ang iyong pangako, magagawa mo ba talaga? Kuya, huwag kang mag-alala. Kailan ba kita binaygo? Ha ha ha, sige, dalhin dito ang Reg Along pambati mula sa akin. Dinala ng mga gwardya ang mga kahon. Sa loob, mga kumikinang na kayamanan. Diyos ko, ito ay longevity fruit. Maaari nitong balewalain ang realm. Tinutulungan nito ang sino man na pahabain ang buhay. Hindi ko inaasahan. Nagbigay ng ganito kaalagang bagay ang dakilang emperador. Yung mamahaling bato na tinitingnan ng mga tao. Tiyak na isang misteryosong kristal. Ang eksaktong gamit nito, walang nakakaalam. Pati yung mga military talismans na iyon. Handog iyon noong nakaraang taon ng East Sea Nation. Sa loob nito ay nakatago ang 100,000 military talismans. May lakas na katumbas ng Grand Martial Ancestor. Maaaring basta na lang bumuo ng isang Grand Array. Masasabing napakahalaga. Hindi ko inaasahan. Ibinigay pa ito ni Kamahalan. Itinoon niya ang kanyang tingin kay Yeming. Bata, nagkita ulit tayo. Dahan-daang lumakad si Yeming. Nagbibigay galang sa dakilang emperador. Gusto mong pakasalan ng Grand Princess ng Imperyo. Kung gayon, mayroon ka bang regalo? Matagal ko na pong inihanda. Agad na 5 anino ang lumitaw. L5.
5 Divine Spirits. Diyos ko, hindi ko inaasahan. Nakapag-imbita siya ng 5 Divine Spirits para magdala ng regalo. Ang mga gwardyang nagdala ng regalo ng dakilang emperador ay mga martial gods lamang. Bagamat ang lakas ng Divine Spirit ay hindi tiyak na mas malakas kaysa sa martial god, ngunit kinakatawan nila ang ibang antas ng buhay. Magaling ang batang ito. Hindi ko inaasahan. May ganito siyang eksena. Natatakot akong ang kanyang karangalan ay nalampasan na ang iba. Interesante. Ang anak ko, paanong magiging mahina? Ngayon, siya, bilang Fuma, ang pangunahing tauhan. Kahit malampasan pa niya sa karangalan ng dakilang emperador, ang dakilang emperador. Bilang kanyang kuya, ay masisiyahan lamang. Hindi ito papansinin. Hindi masama. Sa aspetong ito, naghanda ka ng maigi. Hindi mo ipinahiya ang katayuan ng Grand Princess ng aking dinastiya. Hindi ko lamang alam kung ano ang laman ng regalo. Ako naman ay labis na umaasa sa regalo ng iyong kabiyak. Buksan. Ang takip ng unang kahon ay nabuksan na. Itong itim na tungkod na ito, ano ito? Wala man lang kahit kaunting banal na liwanag. Hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung anong demonyong bagay iyan. HMPH. Basurang regalo. Ang bagay na ito, nangangahas ka pang ilabas para ipahiya. Hayaan mong suriin ko kung ano ito. Hinawakan niya ang kutsilyo at humiwa. Ngunit napatalsik siya paatros. Paano? Paano nangyari ito? Diyos ko. Si Ziyi Hao ay isang martial god. Ang sandatang ginagamit niya ay isang divine saber. Hindi ko inaasahan. Hindi niya nahiwa ang itim na tungkod. Sa huli, anong materyales ito na ganito katibay? Haha, Yeming. Hindi ko inaasahan. Mayroon ka palang materyales mula pa sa panahon ng Zhuoyuan Continent. Sa loob nito ay naglalaman ng banal na kapangyarihan na nasa mataas na antas. Pati ako, hindi ko ito makita ng lubusan. Ito ay tinatawag na Supreme Refining Treasure. Ano? Pati ang dakilang emperador ay hindi makita. Kung gayon, ang itim na tungkod na iyon, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Nakakatakot. Magpatuloy. Ang ikalawang kahon ay nabuksan na. Tianjin Pearl. Diyos ko. Tianjin Pearl. Hindi ba 3 lamang ang ganito sa Tianyuan Continent na ito? Ang batang ito, paano niya ito nakuha? Hindi ko inaasahan. Tianjin Pearl pala. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Talaga bang gusto mong ibigay kay Fengxi? Si Fengxi ay isang divine spirit. Narinig kong ang Tianjin Pearl ay may napakalaking epekto sa mga divine spirits. Siyempre dapat ko itong ibigay. Lumipad ang Tianjin Pearl sa kamay ni Fengxi. Asawa ko, ang Tianjin Pearl ay makakatulong sa aking i-refine ang heavenly will. Sa ganoong paraan, maiiwasan ko ang sakuna. Salamat, aking kabiyak. Ang natitirang regalo, buksan mo na lang. Ha, prutas. Ang regalo ay prutas. Hindi kaya, uri ito ng mamahalin. Masyado namang kuripot ito. Akala ko kung anong regalo mula sa mababang mundo. Mas mabuti pang magbigay na lang ng merienda. Ayos lang. Hindi ninyo alam. Mahilig akong kumain ng prutas. Ang ginawa ng aking asawa ay napakaangkop sa aking nais. Ang prutas, gusto ko. HMPH. Kung mahilig kumain ng prutas ang Grand Princess, kung gayon, bibigyan kita ng 10,000 ektaryang prutas. Gaya ng inaasahan. Pwede. Dito, 6 na piraso lamang naman. Hahaha, Yeming. Mas mabuting sabihin mo na. Mukhang hindi alam ng lahat ang uri ng prutas na ito. Fengxi. Ang mga bagay na ito ay pinaghihiwalay bilang Tianzhao fruit, Soul Nourishing fruit, Yin Yang fruit. Pag-usapan na lang natin ang Tianzhao fruit. Kung kakainin ito, direktang tataas ang physique hanggang sa maging divine body. Hindi ko inaasahan. Tianzhao fruit pala. Ano? Lumalabas na sa mundo, talagang may Tianzhao fruit. Divine body physique. Ibig sabihin, basta't may ganitong uri ng prutas, madaling makapag-alaga ng 2 martial gods. Diyos ko, hindi ko inaasahan. Tianzhao fruit pala. Sayang, isa na akong divine spirit. Walang silbi sa akin ang bagay na ito. Ngunit, kailangan ko pa ring pasalamatan si asawa ko. Gamit ito, makakapag-alaga ako ng 2 martial god subordinate. Ang huling regalo, sa aking kamay, ito ay isang bahagi ng kita mula sa bangko. Ibinibigay ko sa aking asawa. Ano? Bahagi ng kita mula sa bangko. Lumalabas na ang bahagi ng kita, ay pag-aari pala ng batang ito. Hindi ng Yin Yang sect o ng True Dragon Holy Land. Asawa ko, alam mo ba kung gaano kahalaga ang isang pirasong papel na ito? Ayon sa aking kalkulasyon, ang bahagi ng kita, sa hinaharap, maaaring kumita sa loob ng susunod na 30 taon, hindi bababa sa 30 trilyong martial god coins. Isang bahagi ng kita, nagkakahalaga ng 3 trilyon. Ang Fuma na ito, napakagalante naman sa kanyang asawa.
Ang buong Azure Dragon Empire, walang puwersang kayang maglabas ng 3 trilyon sa isang iglap. Sa huli, ito'y isang malaking imperyo, mga pamilya, malalaking sekta, mga sekta, hindi mabilang. Isang buwan ng pagkolekta ng buwis, nasa 100 bilyon lamang. Ibawas pa ang mga gastusin, wala nang gaanong natitira. Gumastos ako ng malaking halaga para lang makapalit ng 2 bahagi ng kita. Ang resulta, ang taong ito. Isang was-iwas lang ng kamay. Nagbigay na ng isang bahagi sa iba. Pagkatapos ng bagay na ito, ang reputasyon ng bangko, tiyak na angat sa isang bagong antas. Ang kinabukasan ay angat palalo. Haha, sige, bagamat nagbigay galang na kayo sa isa't isa ng pribado, opisyal na kayong mag-asawa. Ngunit, hindi pa rin basta-basta. Ang bagay na ito, pagbalik, hahanap ako ng magandang araw. Mag-oorganisa ako ng isang malaking kasal para sa inyong dalawa. Salamat, kuya. Salamat, dakilang emperador. Hindi ako pumapayag. Ang taong ito, hindi karapat-dapat sa Grand Princess. Ang Grand Princess ng imperyo, mataas ang kanyang katayuan. Kasabay nito, si Feng Shi ay may katawan ding divine spirit. Samantalang ang batang ito, katawang mortal. Isang hamak na martial ancestor. Paanong magiging karapat-dapat? Gusto ko siyang labanan. Gong Yangju. Ngayong taon, si Yeming ay 20 ilang taong gulang pa lamang. Sa hinaharap, tiyak na ang kanyang mga nagawa ay malalampasan ka. Ang katayuan, ang lakas na sinasabi mo, para sa kanya. Isang bagay lamang ng panahon. Ang ibig sabihin ng prinsesa, ako, si Gong Yangju, ay hindi kapantay ng isang hamak na mamamayan. Hamak na mamamayan. Ang mga martial artists, pinag-uusapan natin ang lakas. Kung matatalo mo ako, kalimutan na natin ito. Kung hindi, ikaw ang pinakahamak sa lahat. Pangahas, pagkasigaw pa lang niya. 5 divine spirits na ang pumalibot kay Gong Yangju. Takot na takot, pinagpawisan, mga kagalang-galang. Sandali, ito si Gong Yangju ng aking Sword Lake. Pansamantalang nagpadala sa init ng ulo. Nagkasala, sana'y pagbigyan ninyo kami at patawarin siya sa pagkakataong ito. Sa isip ni Lin Yasheng, hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, papatayin siya ng 5 divine spirits na iyon sa isang iglap. Gong Yangju, ako, si Yeming, ay hindi rin naman taong umaasa sa kapangyarihan para mangapi. Kung hindi ka kumbinsido, mangangahas ka bang pumunta sa Ancient Battle Platform at labanan ako? Kapantay ng aking realm, HMPH. Natatakot ba ako sa iyo? Ngayon, lalabanan kita ng isang labang buhay at kamatayan. Hindi nga may kakaila na asawa ni Feng Shi. Gamit ang realm ng martial ancestor. Hinarap ang isang martial god ng walang takot. Kung gayon, bubuksan ng prinsesang ito ang espasyong ito para kayong dalawa ay umakyat sa Ancient Battle Platform. Nagkatinginan sina Gong Yangju at Yeming. Pagkatapos ay agad lumipad patungo sa Ancient Battle Platform. Nakatayo na silang dalawa sa loyday. Magsimula na ang laban. Suminghal si Gong Yangju. Pagkatapos ay agad sumugod para umatake. Pagkatapos, sunod-sunod na nagpalitan ng mga suntok at sipa ang dalawa. Sa isip ni Gong Yangju, bagamat kayang pigilan ng battle platform ang aking realm, ngunit hindi nito kayang pigilan ang aking lakas. Ang aking katawan ay may lakas na mahigit 1.3 bilyong jin. Hindi ko inaasahan. Hindi madaling makalamang sa kanyang mga kamay. Paanong nangyari ito? Zuan Tian White Emperor Sword. Emperor Sword Blazing Thunder. Yin Yang Dark Sky. Silent Annihilation Slash. Sunod-sunod na hibla ng Sword Chi ang pinakawalan. Sabi ng emperador kay Feng Shi, Munting Shi. Minsan na akong nakipaglaban kasama ang Vermilion Bird Emperor laban sa batang ito. Isang sandali ng kapabayaan. Natalo kami. Hindi ko inaasahan. Sa loob lamang ng ilang taon. Ganito nakabilis ang kanyang pag-angat. Malayo na sa dati. Kung si Gong Yangju ay hindi maglalabas ng killing move, sa loob ng 40 na palitan. Matatalo siya ni Yeming. Si Gong Yangju ay may malakas na dugo, hindi ko alam kung mapipilit siya ni Yeming na ilabas ang kanyang alas. Kung magagawa ito ni Yeming, mananalo siya. Talagang karapat-dapat siya sa iyo. Ang iyong mata sa pagpili, noon pa man ay mas mahusay na kaysa kay kuya. Hintayin mong maging divine spirit siya, hindi na tayo malalayo sa walang hanggang buhay. Maaari na tayong magpakasaya magpakailanman. Seryoso ka, akala ko gusto mo lang maglaro sa mundo. Hindi ko inaasahan. Mayroon ka palang ganito katinding pagnanasa. Supreme Sword Body. Bata, pinilit mo akong gamitin ang lakas ng aking dugo. Karapat-dapat ka nang mamatay ng nakapikit. Ganoon ba? Sa sandaling ito, biglang natigilan si Gong Yangju. Ang kanyang katawan ay hiniwa-hiwa na ni Yeming gamit ang invisible sword. Tumagos sa void, walang anino. Walang hugis, nahiwa na ang aking leeg.
Magaling na spirit sword. Ngunit ang spirit sword na ito, maaari lamang lumitaw sa Sword Lake. Sa huli, saan mo ito nakuha? Pinapansin mo pa kung saan ko nakuha. Susunod, ako naman ang pupugat sa iyong ulo. Dudurugin ko ang iyong divine soul. Sa sandaling ito, isang anino ang lumipad papalapit para hamarang. Tigil. Ang laban na ito, talo na si Gang Yangju. Sana'y patawarin mo ang kanyang buhay. Ang aking Sword Lake ay handang magbayad pinsala para sa Fuma. Sige, binalik ni Yeming ang Invisible Sword. Ibigay ninyo ang 5 trilyong martial god coins kapalit ng kanyang buhay. Kung hindi, kahit ilabas mo pa siya mula sa espasyong ito, ang mga divine spirits na dala ko ay hindi siya patatawarin. 5 trilyon. Ang kita ng aking Sword Lake Holy Land sa isang taon ay hindi umaabot sa 5 trilyon. Ang buhay ni Gang Yangju at 5 trilyon, alin ang mas mahalaga? Tiyak na alam na ni Holy Lord Lin. Sige, pumapayag ang Sword Lake na magbayad ng 5 trilyon. Ngunit, sa huli, ito'y isang malaking halaga. Kailangan namin ng 1 buwan na panahon para makalakam ng pera. Pagkatapos makalakam, ibigay nyo na lang kay Fengshi. Ituring na lang nating, Reg Along hindi inaasahan na natanggap niya. Kung mangangahas kayong hindi magbayad ng utang sa Grand Princess, alam nyo na ang kahihinatnan. Bamantong hininga siya ng may kalungkutan. Hay, nagsimulang magbulungan ang lahat ng dumalo sa piging. Sa pagkakataong ito, ang katayuan ni Yeming bilang Fuma, maituturing ng matatag. Natalo niya si Gang Yangju. Wala nang sino man ang may karapatang magsabi na hindi siya karapat-dapat sa Grand Princess. Haha, isa lamang maliit na palabas. Hindi na kailangang pansinin ng lahat. Susunod, ako at ang Fuma ay mag-aalay ng alak sa lahat. Ang piging, magpapatuloy. Haha. Inom. Asawa ko, ikaw muna ang uminom. Pupunta ako para utusan ang mga katulong na magdala ng ilang bote ng masarap na alak dito. Ah, sige. Dahan-daang lumakad si Fengshi nang may isang boses na bumulong sa kanya. Tratuhin mong mabuti ang aking lolo. Itinoon niya ang kanyang tingin kay Jiruzu. Sino ka? Personal na katulong ng lolo. Ang iyong lakas ay hindi mas mababa sa akin. Bilang isang divine spirit, kusang loob kang maging katulong ng isang mortal. Nagtatago ka sa tabi ng Fuma. Sa huli, ano ang iyong pakana? Ang mga bagay ko ay walang kinalaman sa iyo. At, ikaw, yamang naikasal ka na kay lolo, masunurin kang makinig sa kanya. Maging isang maalagang asawa. Kung hindi mo ito magagawa, o ginagamit mo lamang si lolo, hindi ako magdadalawang isip na alisin ka. Ang lakas ng loob mong magsalita. Naniniwala ka bang isang salita ko lang ay mapapawi ang iyong kaluluwa? Nang ahas akong magpakita, syempre hindi ako takot sa iyo. Lalo na sa iyong kuya na dakilang emperador. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan. Tahimik na nag-isip si Fengshi. Kung pinoprotektahan mo si Yeming, hindi kita kailangang pahirapan. At saka, taos-puso akong gustong makasama siya. Hindi ko siya ginagamit. Tungkol dito, mapapanatag ka na. Ang mga lalaki sa mundo, 10,000 sila. Bakit mo napili si Lolo? Ang mundo ay malawak, 10,000. Ang pagkikita ng dalawang tao ay napakalabo na. Si Yeming, hindi lamang siya ang taong nakita ko ng 2 beses, kundi natalo pa niya ako ng 2 beses. Dahil ang ugnayang ito ay itinakda ng langit, syempre susundin ko ang langit. At ikaw na sinasabi mo. Sa huli, anong banal na nilalang ka? Katulad ng iyong mga lihim, ganoon din ako. Kahit ano paman, may isang taong kasing lakas mo sa tabi ni Yeming, mapapanatag na rin ako. Pinapahalagahan ko lamang kung buhay siya o patay. Maliban na lamang kung nasa bingit na siya ng kamatayan, kung hindi. Hindi ako kikilos. Pagkatapos, dinala si Yeming sa kwarto ni Fengshi. Hindi kaya, dito talaga ako matutulog ngayong gabi. Kami, ay mag-asawa lamang sa pangalan. Ang pagsasama ng ganito, medyo hindi maganda. Pinitik siya ni Fengshi sa noo. Anong iniisip mo? Hindi naman kita kakainin. Ngunit, may kaunting bagay na kailangang ipaalala sa iyo muna. Dati, nang tumulong ako sa bangko, ang aking kuya ay medyo nag-alinlangan. Kung magpapatuloy na lumawak ang bangko, maaga o huli, darating ang araw na sasakupin ito ng aking kuya. Hinawakan ni Fengshi ang kamay ni Yeming. Ngunit, kahit ano pa ang mangyari, lagi akong papanig sa iyo. Ayos lang. Kung talagang darating ang araw na iyon, ibibigay ko na lang sa iyo ang lahat ng bagay. Hatiin mo na lang ako ng kaunting pera. Ayos na. Sa isip ni Yeming, ang bagay na ito, nahulaan ko na rin noon. Habang lumalawak ang bangko, mas maraming malalaking tao ang magiging interesado. Maaga o huli, mawawala rin ito. Ngayon, lilipat ako ng development sa Zuantian Great World. Ligtas din doon. Ang mga bagay sa hinaharap, saka na lang aayusin. Hindi ba't binigyan ka ni kuya ng Golden Guard token?
Umaasa akong sasali ka agad sa Golden Guard. Sumali sa Golden Guard. Siguro isa lang ang kailangan. Ngunit mayroon akong dalawa sa aking kamay. Yung sobra, para saan ito? Dalawa. Hindi nga, asawa ko. Maaari mo bang ibigay sa akin ang isa? Kinuha kong kinuha. Bakit mo pa ako tinatanong? Ngunit, basta na lang nagbigay sa akin ang dakilang emperador ng isa. Ang bagay na ito, hindi ba napakahalaga? Ano ang gagawin mo dito? Minsan na akong humiling kay kuya na gusto ko ng isang Golden Guard token na ito. Ngunit hindi siya pumayag. Sabihin mo nga, mahalaga ba ito? Kaya pala, ang dakilang emperador, talagang pinapahalagahan ako. Isa lamang akong maliit na martial artist. Masyado mo naman akong pinupuri. Hindi kita pinupuri. Ang iyong kuya, makakaupo sa trono ng emperador, syempre ang kanyang paningin at talino ay sukdulang matalas. Hayaan mong i-activate ko ang Golden Guard token para sa iyo. Napakabilis. Dadalhin ka na roon. Pagkatapos, depende pa rin sa iyong lakas. Hindi pa nakakatugon si Yeming. Nadala na siya palayo. Nagulat si Yeming. Naguguluhang tumingin sa paligid. Maligayang pagdating sa pagsali sa Golden Guard. Ako ang Golden Guard Commander. Si Zuanhua, ang inyong lingkod. Si Yeming. Nagbibigay galang kay Commander. Para may sigawa ang misyon ng Golden Guard token, kailangang umabot man lang sa Martial Monarch Realm. Ikaw, ay nasa Martial Ancestor pa lamang. Pansamantala, tanggapin mo muna ang paghubog at pagsasanay ng Golden Guard. Maaari ko po bang malaman, anong klaseng puwersa ang Golden Guard? Ang Golden Guard ay tapat sa 5 Elements Divine Dynasty. Ito ay isang alyansa sa pagitan ng 5 dakilang imperyo. Neutral, pantay-pantay. Ang pinuno ay hindi ang dakilang emperador, kundi ang Divine Lord. Noon, bagamat nagkagulo ang 5 Elements Divine Dynasty, ngunit ang dugo ng 5 Elements Great Emperor ay nanatili pa rin. Iyon nga ang kasalukuyang Divine Lord. Ang Divine Lord ay hindi pa rin sumusuko sa pagpapanumbalik ng dating karangalan. Ang pagsali sa Golden Guard hanggang sa maging lingkod ng Divine Lord. Makipagtulungan sa Divine Lord para ipanumbalik ang bansa. Hilingin ang utos, ang dignidad, ang kalayaan, ang wuli, lakas militar, lahat ng sa atin ay pag-aari ng Divine Lord. Ang bagay na ito, kailangan mong tandaan. Sa isip ni Yeming, ang Golden Guard, hindi pala tulad ng iniisip ko. Ang pakiramdam, parang isang relihiyosong puwersa. Ayokong sumunod kan inuman. Ayoko ring maging alipin ng iba. Bibigyan kita ng kalahating taon para ayusin ang mga personal na bagay. Pagkalipas ng kalahating taon, muli mong i-activate ang Golden Guard token. Direktang dadalhin ka sa lugar ng pagsasanay. Pagkatapos ng isang pagwasiwas ng kamay ni Zuanhua, ibinalik si Yeming sa kwarto ni Fengxi. Anong pakiramdam? Hindi tulad ng iniisip ko. Akala ko pa naman ang Golden Guard ay isang espesyal na gwardya sa loob ng 5 dakilang imperyo. Hindi ko inaasahan. Isa pa rin pala itong puwersang may ambisyon ng dakilang emperador. Sa totoo lang, lahat ng 5 dakilang imperyo ay itinuturing ang Golden Guard na parang tinik sa lalamunan. Kasama na ang aking kuya. Lahat ng 5 emperador ay gustong alisin ang panganib na ito. Ngunit sayang, hindi nila magawa. Ang Golden Guard ay matagal nang nakapasok sa loob ng 5 dakilang imperyo. Maaari silang maging mga ministro, malalapit na general, o kahit mga prinsipe. Sino mang gustong puksain ang Golden Guard, ay sarili lamang nilang lakas ang mauubos. Magbibigay ng pagkakataon para sakupin sila ng ibang puwersa. Katulad din ito ng isang hindi nakikitang banal na dinastiya, isang kamay na namamahala sa Tianyuan Continent. Kaya naman, hindi mapakali ang aking kuya, dahil lamang sa paghahanap ng paraan para malutas ito. Kung gayon, gusto mo pa akong sumali sa Golden Guard. Hindi ka ba natatakot na makaharap ko ang dakilang emperador? Talagang, napaka-inosente mo. Ikaw ay asawa ko. Paanong magiging magkaaway tayo? Hindi na natin pag-usapan iyan. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa bangko. Pagkatapos, si Yeming ay nakaupo at nagko-cultivate ng may isang boses na bamulong. Yeming, bakit mo? Ang Tongli Money House ay si Wujiang. Yeming, hayaan mong ang bangko ay makagulo sa Tan Tianzhao, Devo Uring Heaven Sect. Ngayon, gusto mo pang magbukas ng isang bagong Tongli Money House. Hindi pa ba sapat ang Tan Tianzhao mag-isa? Matagal na akong hindi disipulo ng Tan Tianzhao. Ngayon, ang kumita ng pera ay normal lamang. Ang lumang bangko, nasa inyong mga kamay ng maraming taon. Pero hindi pa rin umuunlad. Hindi nyo pa ba ako hahayaang magtayo ng isang bagong bangko? Pangahas, huwag mong kalimutan. Bagamat hindi ka nakabilang sa Tan Tianzhao, ngunit ang Tan Tianzhao ay madali ka pa ring mapupuksa. Anong gusto mo? Sa loob ng 3 araw, isuko mo ang buong Tongli Money House sa Tan Tianzhao.
Kung hindi, ang naghihintay sa iyo ay kamatayan lamang. Narinig ito ni Yeming. Natahimik siya. Nagdilim ang kanyang mukha. Nagalit. Sabi ni Beiming, Master. Sa katayuan ni Wujang. Imposible na hanggang ngayon ay hindi pa niya alam ang tungkol sa bangko. Tiyak na may balak siyang palawakin ang bangko. Mula doon, makikinabang siya. Tiyak na kailangang alisin ang panganib na ito. Haha, Wujang. Ikaw ang pumilit sa akin. Pagkatapos, pumunta si Yeming para makita si Fengxi. Ikinwento ang tungkol kay Wujang kanina. Iyon ang nangyari sa akin at kay Wujang. Pati na rin ang pinagmulan ng Tan Tianzhao. Ikaw, ay isa ring divine spirit. Mayroon ka bang paraan? Sagot ni Fengxi, na tinawag na Chushen, simple lang. Ang mahirap, ay kung paano mahahanap si Wujang. Hindi na siya isang divine spirit na naririto sa mundo. Ang kanyang tunay na katawan, natatakot akong nasa ibang kalawakan. Gumagamit lamang siya ng divine nian, divine thought, consciousness, para makipag-ugnayan sa iyo. Ang divine nian na iyon, ay nakatago sa divine drum ng Heilongjiao, Black Dragon Sect. Ang divine drum naman, ay ang bagay na ginagamit ng Heilongjiao para kumonekta sa Heilongsheng, Black Dragon God. Minsan na niyang sinubukang palabasin ang aking divine nian, na may layuning magnakaw. Kung gayon, sirain na lang natin ang kanyang divine nian. Putulin natin ang kanyang koneksyon sa Tianyuan Continent. Gawin natin siyang tuluyang maglaho mula sa Tianyuan Continent. Ngunit, mula ngayon, tiyak na hahabulin ka ng Tan Tianzhao. Malalagay ka sa panganib. Pagtugis. Haha. Hindi lamang ako gustong magbunot ng damo hanggang sa ugat. Gusto ko ring mahuli si Wujang.